day. Today is Thursday. Katatapos lang na aming pagsamba at ngayon balik tayo sa office. Welcome to my channel, Apollo Manlawe. Sari-sari lang ang laman nito. Nakita natin kahapon yung impeachment trial na ating Vice President. So, article of impeachment tawag niyan, number 1. Yun ang tinalakay kahapon. So nagkaroon sila ng dalawang witnesses ang prosecution, parehong taga-Land Bank. Sino kayang panalo sa tingin nyo? Sa ma-intro muna tayo. Na daw sa trial, sabi nila. So ang daming perang ginasta na ng gobyerno para dito. Kung totoo yung 25 million kada trial, grabe na kalaking pera nagasta. Tapos yan lang habulin mo, napakaliit na milyon. Pero hindi talaga yun ang target nila eh. Ang target nila is ma-impeach ang Vice President, di na makatakbo sa susunod na mga election, para wala nang Duterte daw tatakbo sa mataas na pwesto. Anyway, yung nangyari kahapon, yun nga, nagpresenta nauna pala nag-opening statement si Leila de Lima, tapos pinahinto siya dahil sa kanyang mga statement. Parang sinabi niya na may kasalanan na si BP Sara, which is not correct also, sabi ng presiding officer. So pinahinto siya. So sa witness naman, yun nga, nag-withdraw ng pera. Ang pinag-usapan doon, hindi ba daw unusual yung transaction, pero common sense sa mga taong nanonood, alam naman natin na unusual yun, kasi yung DepEd wala namang transaction na ganun. Merong mga transaction na ganun din kalaki maybe, pero first time yun na kinuha sa ilang araw lang na pera. Kasi ang pera na yun is confidential fund, sabi nga nila. Ang pera naman na ito ay hindi man galing kahit kanino. Galing ito sa pondo ng gobyerno na binigay kay BP Sara para sa confidential intelligence fund ng DepEd. Kaya sa DepEd nakapangalan, sa DepEd yung account. Kaya sa bangko ng DepEd daw yun, Land Bank na DepEd daw yun. Kaya yung bangko na yun nasa loob ng compound ng DepEd. Gets nyo? Ang harapan nito nasa, siguro nasa highway na, pero ang buong katawan ng bangko na ito nasa loob ng DepEd na compound. Kaya may napansin din natin yung defense, konti lang yung tinanong ng defense, halos hindi sila nag-cross-examine, kasi yung witness naman, wala naman siya sinabi na may mali sa transaction o suspicious yung transaction. Wala namang ganun eh. Ang sa kanya, malaki lang talaga yung na-withdraw. Tapos may advice ito. Alam nyo kasi mga kaibigan, kapag mag-withdraw ka ng pera, ang gobyerno mag-withdraw ng pera sa bangko, may advice talaga yan siya. Yung advice, isang papel yan na nagsasabi na ganito ang amount ang i-withdraw mo, so on and so forth. Permado yan ng mga bossing ng opisina. So ganun po yung nangyari. So wala siya nakitang kaduda-duda sa transaction dahil lahat legal eh. Kaya makikita natin yung ibang senator judges na pinipilit na sabihin niya na suspicious, pero hindi enough na sabihin suspicious na may ginawa ng mali. Wala, transaction nito
prosecution. Kaya kahit sila alam nila eh. Kaya makita mo yung mga congressman sa likod, yung mga mukha nila talagang wala, hindi sila masaya sa nangyari dahil hindi na ipalabas ni Atty. Chua yung gusto nilang mailabas. Kaya yun ding sinabi na lumabas sa exit, naging paulit-ulit din yun. Kaya lang sinagot sila ng depensa. Dito sumagot yung depensa. Kasi yung ganyang mga bagay, pwede mo lagyan ng meaning eh. Bakit ka pumasok ka sa entrance pero lumabas ka sa exit, sa fire exit, I mean sa backdoor nila? So bakit doon ka lumabas? Di ba pwedeng sa harap ka? Yun, parang gustong sabihin ni Atty. Chua na mayroon talagang something, bakit lumabas ka sa likod? Yan, sinagot siya ni Atty. Pua. Yun lang ang time siguro nagsalita pa rin si Atty. Pua, pero yun ang time na nakita ko eh. Sumagot si Atty. Pua kasi ang backdoor noon, paglabas noon, DepEd na. So bakit ka pa iikot? May dala kang milyon-milyon. So ganun ang kwan. So napakasimpleng sagot sa gustong i-project ni Atty. Chua. So all in all, nakita ko talong-talo ang prosecution. Makita mo kasi yung mukha ng mga nakaupo sa likod. Wala. Pero alam mo naman sa kanila yung media. So sinasabi ng kwan 11/10 daw, sabi ng ibang mga media outlet. Grabe daw ang performance ni Chua. Tingnan natin, hindi naman tayo attorney ito attorney, mga ordinaryong citizen lang tayo na nakikipanood, nakikitingin. Nakikita talaga natin kung ano yung ginagawa ng prosecution. Yung naunang impeachment case, yung number 4, yung naunang nagkaroon ng trial, ang kanilang mga witnesses may mga perjury na kaso. So paano mo mapagkatiwalaan yung ganung mga tao? So, wala din talaga silang napatunayan. Nandoon pa sa NBI Director Matibag, wala din siyang maiturong kinontrata na magpapatay. Lahat wala pa. So makita natin na kung ako ang trial judge, is a number 4, talo ng prosecution. Wala talaga. Ngayon naman dito sa 1, sa kahapon, kung basehan kahapon, wala, talo sila. Tingnan natin ngayong araw na ito kung sino namang witness ang ipe-present nila. So manood lang tayo, pero yung ating judgment hindi naman yan final, sa atin lang yun, sa paningin lang natin. Pero ang end niyan, ang trial judge pa rin, ang mga senador pa rin ang mag-judge niya. So hoping na yung napanood natin at nakita natin magkapareho ang ating pananaw, magkapareho ang ating paningin, magkapareho ang pagkaintindi. So hanggang dyan lang, patuloy tayo sa panonood, enjoy lang, manood tayo. Ano man ang dulo nito, ito ang maging kahinatnan ng Pilipinas at sa 2028.